Ito ang isa pang balitang bad trip. Anong akala nyo sa amin? Bata? Boom! Matapos may anunsyo ng palasyo na isasama na sa biyahe ng fuel assistance program ang mga magsasaka at may isda. Nagminor naman ang Malacanang ngayon. Talagang promises are made to be broken. So, basta po sinasabit namin sa kanila. Kahapon lang, masaya pang ibinalita ni Agriculture Secretary Proceso Alcala sa Malacanang nakasama sa pag-arangkada ng fuel assistance ang sektor ng agrikultura. We hope na ma-implement po ito doon agad-agaran within the next 2 weeks po. Pero kambyo ngayon ng palasyo. Mukhang punuan na ang planong biyahe ng subsidy. Kasama natin yung mga fisher ko, di ba? Baka hindi sila umabot sa 2 weeks. 450 million pesos ang inilaan para sa subsidy sa sektor ng transportasyon na inaasahang mapapatupad sa darating na Mayo. Sa ilalim nito, mabibigyan ng 2 hanggang 3 pisong diskwento ang mga tsoper ng jeep at tricycle sa loob ng 1 buwan. Wala ang mga mangingisda dito sa ating Pero umalma ang mga magsasaka at mangingisda. Mukhang naitsapwera raw sila sa plano at last trip na ng kumilos ang DA para maisama sila sa programa. Yun nga lang, paliwanag ni Carandang, kailangan pang pag-aralan ng Department of Energy ang listahan ng DA ng mga posibleng masama sa subsidy. Limitado raw kasi ang pondo para sa programa. At sa dami raw ng nasa sektor ng agrikultura, baka di raw ito matustusan ng gobyerno. There are a number of factors. First of all, how much fuel they might need, how much help they might need, how many are they, how much funds can we spare for this, for the time being. Sa ngayon, ang matitiyag daw ng palasyo, pinag-aaralan ito ng economic managers ng Pangulo at nasa kanila raw ang desisyon kung tuloy o hindi ang fuel subsidy sa sektor ng agrikultura. Wala na nga budget pang-aral, wala na nga budget sa subsidy, pero para sa isa pang mapa na IMAX na, mala IMAX ang dating na may 1 bilyong piso. Mega nun! Meron! Sabi ng Department of Science and Technology, kaya raw pondohan ng gobyerno ang 1 bilyong piso na kailangan para sa isang 3-dimensional na mapa ng Pilipinas. Para raw ito sa forecasting na bansa sa mga lugar na madalas tamaan ng baha. Kaya raw nitong masabi kung gaano karaming tubig ba ang maaaring tumama sa isang lugar bago pa raw tumama ang ulan. Katwiran ng DOST, mas mahal daw ang danyos kapag nasurpresa ulit ng bansa ng mga baha tulad ng nangyari nung dumaan ng Bagyong Ondoy. Inaasa ang umpisa na raw ang proyekto sa loob ng 2 o 3 buwan mula ngayon. Pero may mga hindi naman pabor sa high-tech na 3D map na ito. Ang dating budget secretary na si Benjamin Jokno, simple lang ang sinabi, wala sa lugar ang gobyerno para po gumasta ng 1 bilyong piso para sa ganitong proyekto. Puro na lang masamang balita, pagandahin naman natin ang kwentuhan, Dandi. Gusto namin yan, Superman! Mahaba na naman ang pila sa Lotto outlet dahil sa posibleng pumalo raw sa limpak-limpak na 105 million pesos, $2 million, sobra pa. At jackpot sa Grand Lotto na 655 ngayong gabi. Pero mukhang mahirap-hirap po makuha ang jackpot, ha? 29 million is to 1 lang naman kasi ang chance ang manalo sa draw na ito. Aba, mukhang mas may chance ang abang tamaan ng kidlat, ano? Pero si Carla Lema, nakapila rin ngayon sa lotoan. Sa QC, nakataya ka na ba, Carla? Live on location. Yan nga na nandito tayo ngayon sa Visayas Avenue sa isa sa mga Lotto outlet dito. At sunod-sunod nga yung pagdating ng mga kababayan nating tumataya para sa 655 Grand Lotto, lalo na pumalo sa 107 million pesos ang grand prize. At sa puntong ito, kakausapin natin yung mga kababayan nating nais maging instant millionaire. Magandang gabi po, sir. Sir, bakit po tayo tumataya sa Lotto? Pangarap ko kasing makapagpatayo ng foundation para sa mga pulubi. Sir, yun po ba ang gagawin niyo sakaling manalo po kayo? At saka magpapatayo ako ng charts sa province namin sa Bicol. Sir, para sa sarili niyo naman o para sa inyong pamilya, anong gusto niyong gawin sa pera sa 107 million pesos? Siyempre, pag-aaralin ko yung anak ko sa mga katulad na Ateneo, Lasal, para maranasan din nila yung buhay ng isang mayaman. Wow, maraming salamat po, sir. Sana nga kayo ang manalo ng 107 million pesos. At mga kababayan, sa puntong ito ay makakausap rin natin yung mismong operator ng Lotto outlet, si Miss Mirna Garrido. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi po naman. Ma'am, kumusta po